Sinasabi ng mga tao, karamihan, involved ang presidente, nag-benefit ang presidente. In other words, parang alam ng mga tao kung sino ang mastermind, sino ang nag-approve. Tama? And also, ang rating ng presidente natin sa disapproval, nasa 55 na. Yung distrust, nasa 62. And mostly, ang anti-admin ngayon is nasa 56%. Ang question ko is this going to affect yung magiging decision ng mga House members dun sa impeachment? Kasi ang alam ko, may impeachment iyahain kay BBM, may impeachment din na iyahain sa Vice President. Is that going to affect? Because if it's not going to affect, and if our representatives are supposed to be the representatives of their constituents, parang may disparity ang mangyayari doon. Dito natin malalaman kung yung mga congressman natin ay tunay na kinatawan ng ating mga mamamayan. Pag nagkaroon sila ng consultation at isusundin nila ang taong bayan, ang hatol ng taong bayan, at yun ang magiging boto nila sa ating kongreso, well and good. Pero hindi boto nila. Kasi kung boto lang nila yan, then they're not being the true representative of the people. So there's the challenge. Bago bumoto yung congressman nyo, dapat alam ninyo, yan ba kinonsulta kayo? Because dapat ang boto nila, boto ng tao. Kasi sinasabi nila na yung boto ng mga congressman na sa impeachment ay boto ng taong bayan. Kung tunay na boto ng taong bayan yan, dapat kinonsulta mo muna ang iyong constituents. Ano po ba sasabi niyo doon, Ma'am Malu? Oh, may impact 'yun, no? May impact 'yun dahil pumupunta na tayo dun sa institutional inquiry into accountability. Again, depende kung ano yung mga charges na ilalatag. Again, depende kung silang dalawa. Matindi yung silang dalawa. Sa tingin ko, yung Committee on Justice, mahihilo kung paano gagawin yung role nila kasi sinabi ng Korte Suprema, oy, mag-hearing kayo ha, hindi na pwede yung fast break sa Senado. So magkakaroon ng hearing sa Committee on Justice, imaginein mo kung yung dalawang presidente at vice presidente. On the other hand, kung gusto talaga natin ng accountability at kung gusto natin that we seek changes within constitutional ground, that's the only way we can seek accountability. Yun nga lang, tinitingnan ko saan budget kukuha para bayaran ng mga congressman. Meron daw, merong Oo. meron nasigitan. Kaya yung 2026 budget, medyo tingnan nyo. Hindi, kasi yung unprogram, wala yung revenue pa So, sa tingin ko, manggagaling sa AIX, sa MAIP, Yes. or sa Depende. confidential fund. Yun tingnan ninyo yan 400 billion. Or sa school buildings. Depende. Pero ang problema niyan, yung previous kasi hindi pa nababayaran Correct. So, naalala niya yun nung sinabi na, oy, ilabas nyo na yan. Yung sabi nung dalawang congressman, ilabas nyo na yan kasi na-commit na yan. Kailangan ng bayaran. Di ba? Yes. So, kung pareho, yung parehong member ng 19th at 20th, at ikaw ay hindi ka nabayaran o hindi ka nabigyan ng allocation, these things can work against the leader. Dahil, nangako ka sa amin, ngayon gusto mo na naman kaming pumirma dyan, hindi mo naman itinuloy, di ba? So, napakahirap, nasa quicksand ang administrasyon na ito pagdating sa impeachment sa Pangulo. At dahil yun nga ang climate, na ang taong bayan wala ng tiwala, sino ang most rational animal sa mundo? Di ba, politiko? Alam nila ang dapat gawin para manalo. So, asahan mo dito sa impeachment, very tricky ito. Hindi porke nasa administration ka, susuporta ka. Hindi porke sinabi ng oligarch behind a political party, susuporta ka. Kasi titingnan nila ng oligarch, uy, naipit ako dito. Uy, hindi ako makagalaw. Lahat ng pangako mong proyekto, hindi na ilalabas. So, all these things, ang sense ko, ang Pangulo nasa catch-22 position. Ang Vice Presidente, kung rehash
Nung katulad ng dati, nako, kayang-kaya ng legal team niya kasi pinaghandaan na nila noon pa. No? Yan lang paulit-ulit na si Piatos, si ganyan. Mary Grace. Hindi nila naiintindihan yung joint memorandum on the use of confidential and intelligence fund. Kaya nga sabi ko, paltan nyo yun. Diba? Hanggat hindi yun napapaltan, yun ang governing law. At kung gusto yung tingnan kung bakit si Vice Presidente ganon, abay, ditingnan nyo rin ang confidential and intelligence fund ng Presidente. Buksan na lahat. Diba? Yun yung sinasabi ko, patas tayo. O, pag nagbukasan, ako yung Remulla Brothers. Ang dami nun. Diba? Hawak nila 2 ahensya. O, ngayon, 3 na pala dahil may ombudsman pa. So, these things have a way of, if you play your cards right, pwedeng pabor sa administration. But, if the institutions and the systems cannot already afford another shock, then that can go against him. So, ang talagang critical doon, pag final, may nag-endorse ba? At pag nag-endorse, i-refer ba sa Committee on Justice? Pag sinorkat yung proseso, naku, lalo magagalit ang taong bayan. Diba? So, talagang delikado. Samantalang yung Vice Presidente, wala naman yata ako nakikitang bagong charge na sinabi at ang gusto nila, iuulit. Yung isa, 3 taon. Yung isa, si Vice Presidente, 1 taon. Wala naman siyang flood control projects. Si Presidente, buong bürokrasya. Diba? So, again, kung titingnan natin at siguro kung titingnan mo yung tiwala at approval nilang dalawa, talagang pag pumasok tayo sa impeachment, mas larong ma-erode yun sa Pangulo. Yung 3 years consecutive unconstitutional budget, that in itself is also a culpable violation of the Constitution. So mas maraming grounds laban kay Presidente, yung tunay na talagang kitang-kita. Hindi katulad nung ginawa-gawa lang, pinilit lamang para merong maging kaso. 11 million per day daw dahil sa inubos yung 100 something. Gusto nilang maunawaan kasi paano ginagasta yung confidential intelligence fund para maka-identify sila ng mga safe houses, etc. ng ating gobyerno. Hindi naman uubre yung ganon. No? So, meron ako isang bagay na gustong tawagin ng pansin. Bantayan ninyo yung restitution, yung pagbabalik ng mga ninakaw ng mga engineers, ng mga contractor. Yung restitution before he is tried is violative of his rights, no? To be presumed innocent. Hindi dapat ginagawa yun. Tingin ko doon kasi, kunyari restitution, pero bayad yun to be freed. Baka bayad yun, nung mga nag-return, ito yung share mo po, ito sa'yo na. So, bantayan ninyo kung saan napunta yung isinauli na pera nung, 2 lang yata yun si Hernandez at saka si Alcantara. No? So, yan, gagawing state witness yan. So, tignan lang natin saan napunta yung isinauli, saan nakatago, paano nila tinago yung pera na yun, saan nila nilagay. Because hindi dapat nagiging condition ng restitution. Restitution after. It comes a matter of course. Freeze mo yung assets para hindi mawala, hindi maubos. Hanapin mo yung bahay kung saan nakatago yung mga pera. Kasi wala na yata sa bangko yung mga perang yan na nasa bahay-bahay. Hindi natitrace yun, siyempre, kung saan tinago. Pero mahahanap mo yun yung nung araw merong pyramiding nakita yung bahay sa Ayala, Alabang. Lahat ng kwarto ng bahay, floor to ceiling yung mga pera Gapo. So doon lang tinatago yung pera.